Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito rin tayo sa Vermosa dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, isa pang bike check episode ang gagawin natin for today. So ito yung Rigid MTB ni Idol Christian Santillan from General Trias City. Yan, so pagkatapos ng nag-bike check ako ng Mountain Peak Everest, yan ito naman. So, itong Rigid MTB naman ito ni Idol Christian, no? Yan, so before Idol Christian tayo mag-start, bigyan muna ako ng konting info about sa background ng iyong Rigid MTB. So kailan mo na i-build to? Na-build ko lang po siya nung parang mga August na rin po. September. Mga 3 months, no? Opo. Yan. So ano yung mixed ba to ng brand new saka second hand, no, parts? Opo. So next question naman, bukod sa Vermosa, saan mo na nai-ride to? Antipolo po, Laguna, Tagaytay, marami pong iba. Pero ano yung dream ride mo kung sakaling matuloy ka? Laguna Loop po. Laguna Loop, no? Opo. Reverse o yung ano? Yung May tinatawag silang reverse eh. hindi po reverse, yung ano po. Yung conventional na route, no? Opo. Yan, so ito nga yung general background sa kanyang Rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail mountain bike frame. Yan, isa to sa mga OG na frames kasi ito yung GT Chakra. GT Chakra 5, no? Opo. Na XC Hardtail mountain bike frame. Kasi una ko nakita nito nung year 2010 or year 2011. Yan. Then ano to, 26er, 'di ba? Opo. Ayun, 26er 'yan. Then ano pala yung dito, yung sitio nito, 17 o 16? Parang 17 eh. Opo. Size medium, no? Opo. Hindi po, extra small po. Extra small? Opo. Extra small pa. Kasi itong dito parang 17 eh. Anyway, dito sa naman, yung sa head tube naman ay integrated, no, old school, no. Straight or non-tapered, yan, straight or non-tapered. Then full external cable routing, pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 27.2 mm diameter na seat post, quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan ay IS or international standard. Next naman sa kanyang MTB rigid fork, yan naka Espacio. Ito yung pinakamaikli together dun sa Promen na FK406, no. Espacio na MTB rigid fork, aluminum 6061 pagkatanda ko kasi meron ako dito before. Ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade nito. Then yun nga, 26 na hindi suspension corrected. Naka 27.5 siya ng gulong, no. Mamaya tignan natin yung clearance, no, kasama dun sa frame. Straight or non-tapered din yung steerer tube, quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount din naman yan ay post mount. Next naman sa kanyang cockpit, ito yung kanyang MTB handlebar, in speed, no. In speed na aluminum 6061, 31.8 mm ang diameter, straight na may konting back sweep. Nasukat mo na ba yung lapad nito? Opo. Mga anong lapad nito? Nasa ano po yung mm niya, nasa 680 po. Yung 680 mm ang lapad nito. Then yung kanyang grips naman ay Rock Bros. Yan, Rock Bros. Silicone to, no? Opo. Yan, silicone na Rock Bros na malambot naman tsaka makapit, no? Then next naman sa kanyang stem, yan, uno na aluminum na 130 mm ang haba, negative 17 degree ang angle. Then yung kanyang integrated headset naman ay Ragusa na seal bearings. Sa seat clamp naman, yan yung sagmit na aluminum Allen type, 31.8 mm ang diameter. Sa naman sa seat post naman, Ragusa R200 na aluminum 6061. 400 ba to? 780 po. Hindi, ibig sabihin yung haba 400. Opo. Yan, 400 mm ang haba, 27.2 mm ang taba na setback pala to, setback na may dual ball clamping system. Next naman, wala akong makita. Unbranded ba talaga to? Opo, unbranded yung sa TikTok po. 3D printed. Ayun, naka 3D printed, no. Opo. Yan, power saddle to, no. Kasi short saddle eh. May butas sa gitna, malambot tsaka flexible, steel railings. So idol, nakagamit ka na ba ng mga conventional na saddle before? Opo, yung mga physics po. Pwede ba may share sa amin yung comparison between dito sa doon sa nagamit mo tsaka ito sa gamit mo ngayon? Siguro po noon medyo naging komportable po ako, pero kasi po dahil madali po siyang masira,
Kaya nagpalit na lang po ako ng ganito dahil bukod po uso rin po siya. So far, ano na naging feedback mo dito? Sa una po, ano naman po siya, masakit pero pagkatagalan, pag nasanay na sa puwet, masarap naman po. Ganun talaga pag first time. Masakit muna sa una. Pero habang tumatagal, sumasarap na. Yan, ito nga yung sa kanyang saddle, no? So proceed naman tayo sa drivetrain. Yun nga, pambansang drivetrain to, 1x. So wala kayong makikita ng front shifter, front derailleur at saka extra chainring. Yan, kita-kita ko yung laki ng chainring niya, no? Ito ba na, L2A7 na MTB shifter. Ilang speed nga pala to? 10 speed po. Yun, 10 speed. So next naman, itong kanyang MTB crank. Yun, pambansang MTB crank na iXF Janko na Halotech na 170mm ang haba ng crank arm, no? Pang purpose built na pang 3x 104 BCD sa dalawang chain rings, then 64 BCD para sa granny ring. iXF ba yung bottom bracket ito? Opo. Yan, iXF din yung bottom bracket. Then itong kanyang platong chain ring. Yan, 50T na pambansang brand na Decas. Curious lang ako since na maliit yung sprocket mo, no? Hindi ka ba nahihirapan sa ahon yan? Hindi naman po. Actually po kapag sanay ka na po talaga. Tsaka sana all malakas, no? Opo. Lakas ng torque eh. Kasi laki ng chainring eh. Oh. Pero tingnan ko nga yung clearance dito kasi ito 26er eh. Opo. Ayan, okay naman pala. Medyo mas malaki pa nga ito eh kaysa dun sa chain, kaysa dun sa 4080 ko na 27.5 na MC. Ito medyo malaki pa. Okay pa. Ibig sabihin pala medyo makipot pala yung Q factor nito. Yung yung haba ng bottom bracket shell. Opo. Pag old school pala Yung kaya pwede pala dito. Actually, hindi ba bitin yung spindle doon sa non-drive? Hindi naman po. Hindi naman. Sakto lang po. Sakto lang. Opo. Kasi yun ang problema kasi kapag Halotech na 50 tapos na chainring tapos yung Halotech na tapos sa MTB frame ang ilalagay, bitin kasi dito. Ito first time lang ako nakakita ng sakto na sukat. Yan, ito. Pala, naalala ko doon pala sa Giant dati sa Malolos, Bulacan. Mas matindi pa yun eh. Parang 52, 53 pa. Pero pa yun, road bike crankset pa yun. Ito kasi MTB pala to. Mahaba ang spindle nito eh. Yan, sa naman sa yan, RS500 Opo. na Shimano na road bike clipless pedals. Sa chain naman, yan SUMC 10 speed ba to? 11 po. 11 naman. Yung chain ring, yung mismong chain po. Yung chain 11 speed na SUMC. Yung cassette sprocket mo, idol, anong brand nito? Hindi ko na po kasi siya alam. Tingnan natin yung lock ring. Parang tingin ko Sunshine eh. Ay, hindi ko makita. Ayun nandun eh. Nandun kaso nga lang nakatakip eh. Malaki yung portion dito eh. Pero ilan yung nito? Ilan yung tit nito? 11 na to? 1132 po. 1132? Opo. Yun, 1132 na cassette sprocket, Sunshine, Sunshine daw pala ito. Yan, Sunshine. Yan, buti na alaman ni Idol, Then, next naman sa kanyang RD, yan, L2A7 na pang 10 speed. So, ito nga yung sa drivetrain setup ng kanyang MTB na pang malakasan, laki. Hindi pa ako nagagamit sa MTB ng 50T. 48 lang ako eh. Next naman sa kanyang wheelset, ito yung kanyang gulong. Yun, pambansa. Maraming pambansa dito pambansang gulong. Yan, maxi space na 27.5 by 2.1 na wire bead na exit tire. So, yan, clearance check na natin to. Kasi to 26 yung frame, 26 yung fork, tapos 27 by 2.1 yung gulong. So, check natin yung clearance. Yan, medyo maliit na. Tingin ko dito mga 2mm. Medyo hindi pa pantay yung pagka mas maliit dito kaysa dito. Malamang may dadaan pa yan sa alignment. Yan, para medyo pantay. Kasi pag medyo na 8 na yun, sasabit na yun. Dito naman sa portion na to, yan, medyo mas malaking clearance. Pasado pa din dito sa portion na yan. Sa seat stay, medyo hindi pantay, pero pasado pa rin naman yan. Sa naman, sa fork naman, ayan, mga pasang-awa. Mga 4mm ang clearance dito sa 2.1.
May spikes kasi. Kasi sa Continental contact urban ko na 2.2, dati na 27.5. Mga ganyan din, o mas maliit ng konti. Yan yung clearance check niya, no? 2.2 Yo- sa contact urban. Sa ano naman, sa rims naman, Sagmit Brooklyn to, di ba? Opo, saglit po. Yung Sagmit Brooklyn, aluminum double wall, 32 holes, yung spokes and nipples. Opo. Anong brand yun? Ragusa po. Ragusa, no? The next naman ito, Hasins Pro 7, 6 poles treated to, di ba? Opo. Yan kasi type of prehab body, seal bearings. I-check natin yung tunog nito, idol, kapag naka-free wheel. Paikutin mo. Kailangan sleep pala. Pero maganda yung pagkalakas nito, no? Matiling na ano no? Nagulat lang ako kanina. Ayan yung tunog ng Hasins Pro 7 MTB hubs kapag naka-free wheel. Lakas din. Dahil lasa lang sa kanyang brake set. Yan, pambansang brake set. Shimano MT200, hydraulic brakes and dual piston. Dahil lasa lang sa kanyang rotors. Ragusa R600. Yan, Ragusa R600 na 160mm ang diameter, harap at likuran. Parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. Yan, so idol, magkano yung total estimated cost? Hindi ko po kasi alam eh. Actually, ipon ko lang po kasi talaga siya. Estimation lang, tansya. Tansya, siguro mga ano lang po siguro yan. 15, siguro ganun po. Mga 15,000, no? Mga roughly 15,000. Opo. Ito nga yung pogi-pogi na Chakar GT5 na rigid MTB, no? Yan. And that's it for this video. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang pogi-pogi rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So idol, mag-shoutout na. Shoutout po sa magulang ko po and kay Luigi, tsaka kay David. At sa pamilya ko po, yun lang po. Tsaka ano po pala, papalo na rin po pala ako ng Noisy Boy ng TikTok. Yun lang. Ayun, so maraming salamat sa pag-budget ng MTB mo. Thank you po. Yan, kita lang kami dun sa dulo. Yan, so maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick ng notification button para matotally notify kayo. Yung guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.